to have dinner before we head to the airport. Tignan nyo, chicken a la king nakalagay dyan. Tapos yung fries nakalagay dito. O, diba? So, kain muna ako. Hindi ko kasi sure kung ano yung makakain sa airport eh. So, dito na tayo kumain. Let's eat, guys! Alright, tapos ako kumain dito sa McDo. Labas na tayo, guys. And, sasakay tayo ng habal-habal ulit. Pabalik na resort. So, I'm back here sa Samadhi. Lalong gumulo yung buhok ko lalo. It's currently 6 o'clock na ng gabi. And nakuha ko na yung maleta ko. Magbibisa ko, guys. Palit ako ng damit kasi basa-basa nga yung damit ko. Tapos, punta na tayo sa airport. Ang flight ko kasi is at 8 something. Teka nga, tignan ko kung ano oras ang flight ko. Parang 8:30 kasi 7:45 ano eh. One moment, let's check our flight. Oo, 7:45 ang boarding time eh. So parang 8:15 kasi 30 minutes before flight ang boarding, 'di ba? So 8:15. Alas 6 ngayon. So meron pa tayong 1 and 45 minutes before boarding time. Malapit lang naman yung airport dito. Ayan, naka-change outfit na tayo, guys. Ready na ako. Tinawagan ko na yung tri-cab na magsusundo sa atin. Ay, maghahatid sa atin from here going to the airport. Si kuya din yun yung naghatid sa akin sa Alona kanina. Ayan, yun yung maleta natin. Nilabas ko lang yung polo ko na blue. Baka kasi malamig mamaya sa airport or sa plane. Tapos, ayan lang yung anhelo bag natin. Ito na yung tri-cab natin. Pasensya na medyo madilim, guys. Let's go! Here at the airport na, wala pang 10 minutes ang biyahe, guys, grabe. 200 pala ang binayad ko sa tri-cab. Pwede na din, kasi airport naman na eh. Ang masakit yung mula resort hanggang Alona na 150. But yeah, doon talaga. Sige, pasok muna tayo at mag-check-in tayo, guys. Yan na, pasok na tayo. All departures. Walang tao, guys, oh. Masyado. Hindi ko lang alam kung kailangan pa ba natin mag-check-in kasi naka-online naman na tayo. We'll see. Ito na yung check-in counter. Tignan nyo, konti lang tao. 2 hours before departure. Try nga natin dito sa self-check-in kiosk. Nag-reprint na lang ako ng boarding pass since naka-check-in naman na ako. Ayan o. We are now printing your boarding pass. Ayan na, guys. Lumabas na. Let's see. Ayan o, 7:45 boarding time. Tapos na tayo sa final security check, guys. And yung maleta ko, 8.6 kilos. So, nakikilo sila dito, guys, ha. So, be mindful of your bagahe. Dapat hindi lagpas-lagpas. So, since ako lagpas, tinanong ako ni kuya. Sabi niya, may laptop po ba? Or any gadgets? Ganyan. Sabi ko, wala, pero may pasalubong. O, diba? Bright. Pero naman talaga, diba, yung binili kong Butterfinger tsaka peanut kisses ba yun? Yun yung nagpabigat dito eh. Sabi niya, okay, sige, pwede na yan. So, inalaw naman. 8.6, so sobra lang ng 1.6. Pwede na. Ito nga pala yung loob ng airport. Pakita ko sa inyo. Ayan siya. May international departures din pala ang Panglao, guys, no? Kaya pala ang daming foreigners dito eh. So, gate 7 daw tayo, Cebu Pacific. So, akyat tayo dun sa taas. Ayan, gates 3 to 7. Alright, so nandito na tayo sa boarding gate natin. Super aga natin. 6:25 pa lang. 7:45 pa ang boarding. So meron pa tayong 1 hour and 20 minutes na paghihintay. Sana pa nagdala akong laptop, no? Para nag-edit na rin tayo ng vlog. But yeah, papahinga na lang tayo. So siguro i-summarize ko na ang ating Bohol trip, no? Total, pauwi naman na tayo. So overall, napakaganda ng Bohol, guys. As in, mabibilang ko siya sa mga top tourist destinations ko dito sa Philippines. Yung Virgin Island, grabe, napakaganda talaga. Tapos yung countryside tour, ang saya din. Although yung sa butterfly something, that's one thing na you can skip na. Kasi parang wala naman masyadong ganap. Makikita mo lang yung mga animals, tapos yung iba mga nakakulong, ganon. So parang mini zoo lang siya. So I guess pwede nyo na siyang skip. Pero yung Tarsier, kung first time dito sa Bohol, ayan, huwag nyo skip yan, guys. Tapos yung Chocolate Hills, masaya. Although inulan tayo nung first day, no? Pero yun lang naman yung moment na inulan tayo. After nun, wala na. Magandang panahon na. Tapos, island hopping ng Panglao. Ay, the best talaga. Kita naman siguro yung saya ko dun sa vlog na yun, no?
Nakakita tayo ng pawikan, nagpakain tayo ng mga malalaking isda. Tapos yung Virgin Island na super the best. Saya-saya ng ating Bohol trip. Even though it was a very short trip, no? It was just a 2-day trip. Pero nasakop naman natin lahat ng mga tourist spots dito. O diba? Pwede nyo gayahin yung itinerary natin dito, guys. One comment ko lang pala, no? Maganda ang Bohol, masaya, mababait na mga tao, magaganda ang mga tourist spots. Siguro one thing lang na pwede nilang improve is yung pricing talaga. The people are honest naman. It's just that napansin ko lang na matataas yung presyo dito, guys. Lalo yung sa tricycle fare. Baka dapat i-regulate siya ng LGU or ng tourism dito sa Bohol. Kasi ang mahal talaga ng tricycle, guys. Dahil ba special trip siya kaya mahal? I don't know ha. Pero ako, namahalan talaga ako. Baka mamaya kasi walang mga linya dito, no? Ng mga trike na from point to point. Walang mga ganon. Kaya siguro lahat special. Pero that's one thing na pwedeng i-improve sana. Para at least hindi madala yung mga turista. Lalo, syempre we should promote local tourism, no? And tayong mga Pinoy, ayaw natin ng mga ganon na tinataga tayo sa presyo, lalo sa pamasahe. Biluin mo yung isang way, 150 pesos na. Paano kung mag-isa ka lang? 150 na 150 ang per way mo. Maglalakad ka lang maglalakad. Ganun ba yun? Syempre, hindi naman. Diba? I guess yun lang ang dapat improve dito sa Bohol. Yung pricing talaga. I-regulate yung pricing ng mga tricycle and then yung mga ibang presyo ng mga bilihin. Like, understandable naman kasi kagaya nung sa Puka Beach, diba mahal yung mga buko shake, ganyan. Doon din sa mga islands, mahal din yung mga pagkain. Pero siguro if ma-regulate siya, tapos maging reasonable yung price, mas dadami pa siguro yung turistang pupunta dito. Kasi alam nyo, before I went here, marami akong natanggap na mga messages ninyo sa Instagram na galing na kayo dito, pero sobrang namahalan kayo. Kaya naisip ko, paano na lang babalik yung mga turista dito kung namamahalan sila? Kagaya ko, na-experience ko na namahalan ako sa trike, ganyan, and namahalan ako sa mga bilihin. Mag-iisip pa ba akong bumalik? Kung ako, pupunta na lang ako sa ibang destination na mas mura yung mga bilihin and regulated yung mga pamasahe. Ayun lang. Pero hindi ko rin alam, baka naman kasi ang target market ng Bohol Tourism is mga foreigners. Pang foreigners talaga yung price nila. Pero guys, nagulat din ako, ang daming foreigners ngayon dito. Parang mas marami ako nakitang foreigners dito as compared sa last punta namin sa Boracay last September. Mas marami dito. Nashock ako eh. Like, every kanto may nakasalubong akong foreigner, every restaurants, bars. Maybe because international airport na to, kaya nakakadiretso sila dito. I don't know. Sa Boracay din naman, di ba? Kasi Kalibo is an international airport eh. Pero hindi lahat yata may flights going there. Parang Korea yata ang may direct flight from Incheon to Kalibo, no? Pero I'm not sure lang sa mga ibang airlines. So yun lang ang masishare ko sa Bohol, guys. Overall, I enjoyed my time here. Napakasaya, napakaganda, napakababait ng mga tao. One comment lang, sana ma-regulate yung mga pamasahe and mga presyo dito. CR break muna tayo. In fairness sa toilet nila, Japan standard, guys. So lakas maka Japan, diba? One of the trivia na sinare sa akin ni JR na itong Panglao International Airport, mga Japanese daw ang gumawa. Kasi nung dumadaan kami sa highway, pansin ko diba na ang ganda ng highway, gano'n. Tapos sinare nga niya na Japanese nga daw. O, tingnan mo pati yung CR, guys, Japan standard. Napakalinis. Kudos to Panglao International Airport. Dito na lang muna ako umupo sa baba. Ang daming tao sa taas, tapos ang init. Eh dito sa baba, halos walang tao, tapos malamig. So umakyat na ulit ako. It's almost boarding time. Actually, lagpas na. 8:05 na. But ayan, nakapila na yung mga tao. And may kumakanta. Ayan na, konti na yung tao, guys. Pila na tayo. Hey, let's go. Time to go home. Ayan yung plane natin, guys, no? Lakas maka-international ng itsura ng ano nila, no? Tunnel. Plane ako, guys. Nanood ako ng Netflix. Will be reported prior to our descent. Netflix, Little Women. Safeguard guests and crew members against the pandemic. It's 10 o'clock now ng gabi. And nasa naiya na tayo, guys. Thanks to Skyway, siguro mga 10:40. Nasa bahay na ako niya. Laking tulong talaga ng Skyway, guys. Mabilis tayo makaka-uwi. Sige, baba muna tayo. Ang galing ko mag-estimate, guys. At exactly 10:40, dumating ako dito sa bahay. Sobrang bilis talaga ng Skyway, gawin. 30 minutes lang ang biyahe. So,
ayan, nasa bahay na tayo. Kumain na rin ako. It's currently 11:10 in the evening. So, i-end ko na itong vlog. Maraming salamat sa pagsama sa Bohol trip na ito. It may be a short trip, pero it was super fun. I know loaded ang itinerary natin, pero hindi rin ako ganun kapagod kasi may mga times na chill lang. Pagpamassage pa tayo sa gabi, nakatulog tayo ng maaga kagabi. So, bawing-bawi naman. So, before ko i-end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Badkisho on Facebook and JMSjourney24 on Instagram. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please paki-like din naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye! Good night!